Parang inakma din nila yung mga places na pinuntahan nila sa kung gaano kalinis si ate. Tignan. ang linis kasi ng mga places na pinuntahan. Like, hi guys! Maya Pabengi kay Kayongan. Char. Translate. So yun guys, for today's vlog, magkakaroon pa rin tayo ng reaction video. This time for the National Costume and Tourism video of one of the delegates for the Binibining Pilipinas 2024, the 60th edition. This time is for Vera Corinne Dickinson from Tarlac Province, Binibini 34. Without any further ado, let's go! Saan tayo pupunta? Tarlac? Hala! Akala ko lang. Ay, wow. Hindi po natin nabibisita yung ganyan sa Tarlac. Located in the heart of Meron pa kaya yung pala isda? Tarlac Province offers a plethora of reasons why it should be included in one's travel itinerary. From its rich cultural heritage to its stunning natural landscapes, Tarlac Province has something for every type of with traveler. More than 100 The malls. province is home to several important historical sites and churches, such as the Monasterio de Tarlac, the Sagrada Familia Parish. Additionally, Tarlac boasts a number of well-preserved ancestral houses that offers a glimpse into the region's colonial history. Wow. Ganda yung mga shots na ano pala. I like this one kasi hindi din siya gumamit ng like woodcrafts, hindi siya ng archive ng video from like sugarcane molasses or what we call inuya. Wala! Nangawat! Wala na yung lasa niya, parang ano, Hindi sugar yata. Mayroon kasi pa sa matamis. For nature enthusiasts, Tarlac Province does not disappoint. The province is known for its mountains, lush forests, and rivers like Saipan Beach, making it an ideal destination for hiking and outdoor activities. Beach na? We Tarlaceños are also artistic. We showcase local artists and art crafts in our local museums, giving highlight to local artists and those who loves art. Ganda ha! Napaka international. Ang clean yan. Yung mga museums and galleries nila. Hala, akala ko bawal kumuha ng video sa museum. Gallery yun. Gallery para yan. Ay, mali siya. Ay, alam mo yun, yung duyan ng bata. Visiting Tarlac Province is a rewarding pagkabata. experience that allows travelers to immerse themselves into both history and nature. Whether you are interested in exploring historical sites or embarking on outdoor adventures, Tarlac has something to offer to everyone. Parang ang linis, no? Tingnan mo yung mga ganyang video, oh. Vera Corinne Dickinson, Binibini 34, proudly representing the province of Tarlac. Yes! Ganda ng smile niya. Ayun. So, ang ganda lang. Like, you know, ang paggagawa ng video, maganda yung mga transition. Like, the music na ginamit was upbeat. Diba? And then, parang inakma din nila yung mga places na pinuntahan nila sa kung gaano kalinis si ating. Tignan. ang linis kasi ng mga places na pinuntahan. Like, wow, ganun pala. Oo, napaka-organize yung mga bagay-bagay. Hindi ba lang sila pumunta sa wet market ng Tarlac? Hindi kasi pag bumabiyahe tayo from Manila going to Pangasinan, nadadaanan natin yung ano nga yun, yung dun sa Tarlac. Di ba yung may yung matataong lugar? Pero ito, sobrang ganun yung, ganun ka, ano, walang imagine mo yung, I don't know if it's a river, yung Saipan Beach na tawag, di ba? Pati yung mga, baka walang pinapunta, pina-close, pina-exclusive. Grabe. Pero, it's something na hindi natin alam about Tarlac, na meron pala silang ganong Saipan Beach na,
tourists can enjoy. Kasi yung sa area dun sa atin, di ba, parang Tarlac, ganyan papuntang Pangasinan, ang alam lang nila yung mga beach like 100 Islands, and then yung dun sa Bulinaw. So, dun pala na part, meron din pala silang ganun na ipaka-offer, or Zambales. Oo. Para siyang sa linis niya, para na siyang ibang bansa. Like, sa Pilipinas parang may punta ka nga nung sinabi nga niya yung Saipan. Ang naisip ko yung dun sa yung sikat na lugar, yung high point dun sa Vietnam na pinupuntahan nila. Okay. So, Sapa Vietnam. Hindi mo alam yun. Hindi ko alam. Hindi niyo alam ang Sapa. Iyo. So, ayan guys. And congratulations din dun sa kanyang designer na si Roy Aquino for the national costume. It's giving me the vibe of agricultural farming in that area. Parang ganon yung parang ang dahon ng mangga yung feather sa ilalim eh. We don't know if it's right. Kasi yung dahon ng mangga mas mas ostrich feather ba? Hindi kasi tag dito, ayoko lang sabihin na parang medyo Brazilian something yung niya. Pero may something folklorish na medyo sayaw something ganun yung inspired yung... Para sa'yo, hindi mo masyadong na-feel yung pagka Filipino touch niya other than yung patadyong. So brave na green yung ginamit. Kasi ang hirap. Ang hirap yes. niyang dalhin. Good luck and congratulations. And ang tawag dito, kudos daw and congratulations to Roy Aquino for creating such a na-mention ko na kanina. Ay! Hindi ko naalala. So ayan guys, and thank you so much at sinamahan naman kami sa daming video. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. If bago kayo sa ating channel, don't forget to subscribe. Hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next uploads. And guys, thank you so much for watching our videos. We have a lot of videos done and we have a lot of videos coming. So keep watching us. See you in the next video. Bye!